Isa lang? So sa isang araw, isa lang? Opo. Okay. Kada pasahero po, gaano karami po yung nasasakay ng inyong bus? Ngayon, konti lang eh. Konti lang ngayon. So mahina pa ang kita natin. Tay, kayo po ba isa sa mga nag-seminar na ginawa ng LTFRB? Opo noon. Ano po yung mga natutunan niyo po doon sa seminar na isinagawa nila? Yung sa pagmamaneho. Oo. Job dito sa safety, Oo. pagmaneho, parang naka-seatbelt, parang naka-uniforme. Oo. Hindi ba kayo inaantok kasi kadalasan ng mga papuntang Leyte hanggang umaga yun, di ba isang araw? Oo. Wala naman, okay naman. Kasi 6 na oras ay papalitan kami dalawa. May kapalitan kayo! Meron. So yun ang maganda. Tay, anong masasabi niyo sa inyong mga kapwa driver na magbabiyahe ngayon? Lalo na marami pong mga sakay ang hawak po ninyo, maraming buhay ang hawak po ninyo. May papayo niyo sa kanila? Bago magmaneho, dapat hindi mag-inom, walang drugs, puyat, palaging pagpahinga maagi. Maraming pong salamat. Ayan, makikita ho natin naman na yung medyo wala pang laman to dahil nag-uumpisa pa lang pong magpapasok yung mga ating tawag nila dyan, yung mga nagkukuha ng ticket. At syempre paalala din daw po sa ating mga motorista, no? May advisory po ang MMDA. Simula po sa Lunes, April 2 hanggang Lunes din po ng April 9 ay wala pong coding na ipatutupad sa buong Metro Manila para po pagbigyan ng mga babiyahe at uwi ng mga probinsya ngayong Semana Santa. Maraming salamat sir ha. At yan po muna ang aking update mula dito sa Cubao. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Love Anjuber. Isang babae ang patay matapos saksakin sa harap ng kanyang live-in partner sa Lipa, Batangas. Sa Santiago, Isabela naman, pinatay at pinagnakawan ng isang lalaking nurse. Narito ang Ratchada, probinsya, hatid ni Susan Enriquez. Walang awang pinatay ang nurse na si Henry Talampas sa Santiago City sa Isabela. Nagtamo ang biktima ng mahigit 20 saksak sa mukha, leeg at iba pang bahagi ng katawan. Hinala ng pulisya, pagnanakaw ang motibo sa pagpatay dahil nawawala ang telebisyon at kotse ng biktima. Ayon sa kanyang mga kaanak, mag-isang nakatira sa kanyang bahay si Talampas. Inaalam ng pulisya kung sinong nasa likod ng krimen. Sa Lipa, Batangas naman, pinagsasaksak ang isang babaeng 18 taong gulang sa harap ng kanyang live-in partner. Ayon sa pulisya, natutulog ang biktimang si Alea Cagayo at live-in partner niyang si Antonio Gahon sa loob ng kanilang kwarto nang biglang pumasok ang babaeng suspect. Nakilala naman ni Gahon ang suspect. Selos ang tinitingnang motibo sa pagpatay dahil dati raw nobya ni Gahon ang suspect na patuloy na pinaghahanap. Patay naman ang isang lalaki sa Villases, Pangasinan matapos makasalpukan ng minamaneho niyang ambulansya ang isang truck. Sa lakas ng salpukan, nagpaikot-ikot hanggang sa tumagilid ang ambulansya. Naipit sa ambulansya ang biktima. Ayon sa driver ng truck, pagewang-gewang ang takbo ng ambulansya kaya ito sumalpok sa kanyang truck. 4 na iba pa ang nasugatan sa aksidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Dinagsalang fans ang world premiere ng 3D version ng blockbuster hit ng Titanic sa London. Ipapalabas ang movie kasabay ng centennial anniversary ng paglubog ng barko. Narito po ang report. Taong 1997, ang pakiligin ng buong mundo ng romantikong eksenang ito ni Jack at Rose sa harap ng the unsinkable ship na Titanic. Ngayong taon, masasaksihan ulit ito ng kanilang fans at in 3D. Kaya naman inabangan ng marami ang London premiere ng 3D version ng Titanic na ang orihinal ay humakot na ng 11 Academy Awards. Present sa premiere si Kate Winslet ang gumanap na Rose sa pelikula. Nawirdohan daw si Kate na makita uli ang sarili sa pelikula, kaya kahit ang nude scene niya at intimate scenes nila ni Leonardo DiCaprio na gumanap na Jack, ayaw niya raw panoorin. Terrible, wouldn't you? I'm not gonna look. I'll be in the bar by that point, I expect. Or on the floor. Wala sa premiere si Leo pero present si Billy Zane ang gumanap na fiancé ni Rose at karibal ni Jack. He's not wicked. He's just, he's tragic. Yes, he hits her.
the girl who cheated on him. No, I mean, I'm not condoning that behavior. It's bad programming, mate. I'm not going to apologize for him. Nasa premiere din ng direktor nitong si James Cameron na fresh from his solo expedition sa Marianas Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Proud raw siya sa 3D conversion ng pelikula. Pero nang tanungin tungkol sa intrigang gusto raw niyang pagkakitaan ng paggunita sa ikasandang anibersaryo ng paglubog ng Titanic sa April 15, dumipeso si Cameron. Frankly, I think that remembering Titanic, remembering the history, that's what the film was there for. That's why I made it. I was fascinated by the story. I was fascinated by the history, the people that were heroic, the people that lost their lives. I was genuinely touched by the tragedy when I was there at the wreck. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. American pop rock band na Hanson nasa Pilipinas para mag-concert. Nakangiti sina Isaac, Taylor at Zach habang palabas ng airport. Kaya naman hindi mapigilan ng kanilang fans na mapatili nang makita ang kanilang favorite band. Sumikat ang grupo noong 90s at isa sa kanilang hit song ay ang Inbox. Magka-concert ang Hanson sa Smart Araneta Coliseum this Friday at sa Cebu naman sa Sabado. More chika when I return, kaya dyan lang kayo. Balik kay Rhea. Salamat din. Lumagdapo sa kasunduan ng GMA New Media Incorporated at Manila Jockey Club Incorporated o MJCI para sa joint venture na tinawag na Gamespan. Narito ang report. Nagkasundo ang GMA New Media Incorporated at Manila Jockey Club Incorporated o MJCI para sa isang joint venture na tinawag na Gamespan. Dito yung maaabot ng mas maraming tao ang mga laro ng MJCI dahil pwede na itong ma-access gamit ang internet at cellphone. Magsisilbing New Media Technology Service Provider ang GMA NMI. Ang kasunduan, pinangunaan nila GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, GMA President and COO Gilberto Duavic Jr., MJCI Chairman and President Attorney Alfonso Reyno Jr. at MJCI EVP and COO Attorney Alfonso King Reyno III. Dumalo rin sa okasyon sina GMA Executive Vice President, CFO at Head of Corporate Services Group Felipe S. Yalong, GMA Chairman for Marketing Excom Joel G. Jimenez at GMA NMI President and COO Jod Galyares. This is a milestone for our two companies as we are formalizing a joint venture that both of us hope will change the landscape in the gaming industry in the Philippines. We are very excited and hopeful and very positive that this union between two institutions will definitely bear very positive results in the field of gaming in this country. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. At ang hirit namin mamaya, dalawang suspect sa pagnanakaw ng sasakyan sa Ilagan, Isabela. Arestado! Rider ng motorsiklo sugatan matapos sumalpok sa kotse sa Quezon City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ayan, ako na, mainit-init pa yan talaga naman, umiinit-init pa yan at umuusok-usok pa nang nilalagay yung sarsa. Ngayon po, dahil nga po, tayo ay umiiwas muna sa karne dahil